So atin pong pag-aralan, basahin po natin nakasulat sa Book of Matthew, chapter 8, verses 1 to 4. Ganito pong nakasulat. When Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. So verse 3, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately he was cleansed of his leprosy. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. So ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo sa Tagalog, hindi ko na lang po nilagay dito sa PowerPoint natin. Ang nakasulat po sa Mateo 8:1 to 4, pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Common na common yan. Ano po na talagang siya dinudumog ng mga tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, nais ko, maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Sa verse 4, pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Glory to God. Ano po? Our God is in the business of healing the sick. Now, ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Hunger for God. Naalala ko po nung bago pa lamang kami dito sa Batangas City, actually pinadala po kami ng isang company rito, nagtayo po ng isang division dito po sa Batangas City, nagkaroon po kami ng mga tao. Siyempre, minomonitor natin yung mga tao. At yung isa sa kanila, si Ariel Claveria, I don't know if you know him, actually ay napa-absent. So nung pumasok po siya, tinanong ko po siya, o bakit wala ka? Ano nangyari? Ang sabi niya po sa akin, at hindi ko makakalimutan yan, masama po panlasa ko. Noon ko lang po narinig yung mga salitang masama ang panlasa ko. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Ang ibig pala niya sabihin, may sakit siya. At ang isang taong may sakit, actually, hindi maganda panlasa. Walang ganang kumain. So ito'y palatandaan na pag ang tao naman ay healthy, siya po ay nagugutom, di ba? Nagugutom siya at gusto niya talagang kumain. The same is true sa Christian life. Na pag tayo po ay healthy, we hunger for God. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus sa sermon niya sa Sermon on the Mount, sa Beatitudes, di ba? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. So, dapat meron tayong hunger para sa ating Panginoon. Kasi kung wala tayong hunger para sa Lord, that means to say na hindi tayo healthy. May sakit tayo. Ano po, yan ang palatandaan kung healthy ka talagang hinahanap-hanap mo yung presence ni Lord Gusto mo lagi siyang makausap. Gusto mo lagi siyang makapiling Bukang bibig mo siya Lagi mo siyang isinishare sa mga tao. You want people also to become hungry for the Lord. Dapat ganun po. Magutom tayo sa Panginoon. Now, meron po akong ilang points, ilan lang naman po ito na gusto ko pong i-share sa inyo. Ang una po, recognize that you have a need. If you are really hungry for the Lord, recognize that you have a need. Again, basahin po natin sa Matthew chapter 8 verses 1 and 2. When Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. Sa verse 2, a man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. So number one, recognize that you have a need. This leper actually recognized, he knows that he had a need. He knew that he had a need. Kasi paano kang gagaling kung hindi mo naman alam kung anong sakit mo, kung anong problema mo, di ba? And maybe you have a need right now. Maaring ito nga po ay physical healing, maaring emotional, maaring tungkol sa heart yan, at maaring tungkol sa kaiisip. At pwede rin pong wisdom ang kailangan natin. Yun ang need natin for the meantime, especially kung ikaw ay estudyante na ngayon nga po ay parang marami ang nag-examinations at kailangan mo talaga ng wisdom. Tandaan po natin sinabi sa Book of James, if any one of you lack wisdom, let him ask of the Lord. At yung Lord magbibigay sa atin ng karunungan. So, pwedeng wisdom ang kailangan mo sa pagpapatakbo rin ng iyong negosyo. O wisdom ang kailangan mo para sa trabaho mo. Kung ikaw ay employed sa isang company.
O pwedeng wisdom din ang talagang kailangan mo at kailangan ma-recognize mo kung ang pamilya mo ay nangangailangan talaga ng ika nga ay mending of hearts or relationship. Ano po? But recognize that you have a need. Kasi kung hindi mo nare-recognize yun, ay hindi ka talaga hihingi ng tulong sa Panginoon. Okay? Now, maaring ang ika nga ay kailangan mo rin ay yung tungkol sa relationship nga. Ano po? Relationship. Nasabi ko na yata yon. Okay. So number 2 na dapat po nating gawin ay let us all desperately crave for change. Ano po? Dapat meron tayong desperate craving for change. Gusto nating mabago. Sabi po nung lalaki, siya po ay lumuhod sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Ito po ay nagpapahayag na siya po ay nag-worship kay Lord at tinawag niya nga po si Jesus na Lord. Meaning, ina-acknowledge niya na si Jesus ang nag-o-own sa kanyang sarili at kayang-kaya ni Jesus na ayusin yung kanyang circumstance. At ganoon din po sa atin, we all have to really worship the Lord at i-acknowledge natin na we need Him. Ano po? Ang sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. So, ibig sabihin, itong lalaking ito talaga, hindi lang nagkikrave for change, pero desperate po siya sa pagkikrave ng change. Ba't ko nasabi yon? Kasi leper po siya. Alam naman po natin na nung unang panahon, ang leprosy actually ay isang sakit na unti-unting papatay sa taong meron ito. Ano po? At pag ikaw isang leper, ay ikaw hindi dapat makipag-associate maging sa mga family members mo, sa mga loved ones mo, sa friends mo. Lalayo ka. Hindi ka pwedeng manirahan doon sa bahay nila. Hindi ka po pwedeng makipag-mingle sa ibang tao. At merong particular place na pinaglalagyan ng mga lepers, doon sila nagsama-sama. At napakahirap talaga ng sakit na ito. Kung sakaling hindi nyo pa po alam. Pag ito po ay slow death yan no? Pag ito po ay lumala, talagang it will really lead to death. At hindi napapansin ng taong may leprosy kasi parang namamanhid na talaga yung katawan niya pag medyo malala na, nagkamot lang siya ng tenga, natanggal na pala yung tenga, nalagpak na sa sahig. Ano po, ganun na nangyayari. Kaya binabalot nila yung kanilang mga sarili Binebendahan nila para hindi sila kumbaga maglasog-lasog yung kanilang katawan. So napakabigat, nakakatawa pero sa totoo lang nakakaawa po sila. Iniiwasan sila ng mga tao, nilalayuan po sila. So bawal at alam naman po natin na kapag sila ay leprous, pag sila po may nakasalubong, kung sakasakali man talagang nangailangan silang lumabas sa kanilang colony, pag may nakasalubong po sila po ay sumisigaw ng unclean, unclean o marumi, marumi para yung mga tao makaiwas. At actually, lilipat sa kabilang side ng street para nga po hindi makahawa. Remember no meron po tayong pandemya, di ba? Kailangan nakamas tayo at kailangan lumayo tayo. Maging sa mga mag-asawa nga meron pang panukala yung isang government official natin si General Anyo na kumbaga dapat yung mag-asawa nasa loob ng bahay parang nakamas, naka-face shield din Ganun katindi, po. Ang leprosy parang ganon. Pero ang lalaking ito, walang nakapigil sa kanya. Gusto niya talaga gumaling, desperado siyang gumaling. Gusto niyang mabago siya. At kapatid, hindi po tayo mababago sa sitwasyon natin kung hindi po tayo magde-desire talaga desperately ng pagbabago. Lahat tayo nangangailangan pa rin ng pagbabago dahil hindi pa naman tayo perfect Marami pa rin tayong dapat ayusin sa ating mga sarili. Kaya kapatid, kaibigan, bilang isang lingkod ng Panginoon, kailangan talaga may makitang pagbabago sa atin. Ano po? At dapat maging desperate tayo na makuha natin yung pagbabago niyan para maging effective tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan po nating ma-recognize yung mga pangangailangan natin even sa ministry na kinabibilangan po natin. Di ba? Kasi hindi tayo magagamit talaga ng Panginoon to the max kapag tayo po ay nagpapakita ng wala naman tayong pangangailangan, tayo po ay mabago. Now, let's look at yung sa susunod na verse po, sa verses 3 and 4 ng Matthew 8. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Alam naman po natin na it's God's will na tayo po talaga ipagalingin. At hindi natin malalaman na siya po yung ating manggagamot kung hindi naman po tayo nagkakasakit. Pinatutunayan lamang na siya ang ating manggagamot. Ang sabi niya, by His wounds we are healed. Siya ang ating Jehovah Rapha. Siya ang ating Diyos na manggagamot. Okay? Now, tandaan po natin, then, of course, immediately he was cleansed of his leprosy. So, instant healing po ito. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony
to them. Now, again, kapatid, kaibigan, balikan natin sandali, yung pagkakaroon natin ng desperate craving for change. Kung maalala niyo po yung kwento ni Jacob, si Jacob po sa totoo lamang po ay masamang tao yan. Di ba yung isa sa mga anak ni Isaac, masamang tao yan eh. Sa totoo lang, manluloko yan eh. Di ba, manggagancho yan. Scammer, kumbaga sa panahon natin ngayon, itong si Jacob. Kasi, can you imagine this Di ba may kakambal siya si Esau? Nasa sinapupunan pa lamang silang dalawa ng kanilang ina, nung lalabas na, mauuna talaga dapat si Esau. Pero anong ginawa po ni Jacob? Imagine this parang hindi ka panipaniwala, pero hinihila niya yung heel, yung sakong ng kanyang kapatid. Bakit? Para siya ang maunang lumabas. At kinalakhan niya yon, naging pag-uugali niya, masama talagang ugali niya. Pati tatay niya, niloko niya, di ba? Pati yung kanyang uncle, si Laban, niloko niya rin di ba? Pero kapatid, nung one time nagkaroon siya ng opportunity habang siya nag-iisa, alam mo, ganyan ang gagawin ng Lord sa atin. Ihihiwalay talaga tayo para maranasan natin talaga yung hunger natin sa Kanya. So one time, nung gabing yon, nakakita siya ng vision, isang angel of the Lord, at anong ginawa niya? Nakipagbuno siya doon, nakipag-wrestle siya, nakipag-struggle siya doon. Hanggang sa dumating po yung, kumbaga, tawag dito, yung bukang liwayway, magliliwanag na. So gusto nang umalis ng angel of the Lord. Pero sabi niya, hindi kita pakakawalan, hindi kita papayagang makaalis hanggat hindi mo ako binebless. At nung time na yun, hinipo po yung nitong hip ni Jacob, hinipo ng angel of the Lord at siya po ay paika-ika. Palatandaan na mayroong pagbabago nangyari sa kanya. Na tuwing siya naglalakad, maaalala niya kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya, kung ano yung encounter niya sa Panginoon first hand. So nabago siya. And his name was changed to Israel, the Prince of God. Kung dati siya po ay trickster o scammer, Mr. 123, ngayon po siya ay Prince of God. At hanggang ngayon, dala po ng bayang Israel ang kanyang pangalan. And of course, we can never forget yung nangyari po do sa woman with an issue of blood for 12 years. Talagang desperately determined po siya na siya'y gumaling, kahit na masama rin na siya'y makahalubilo sa maraming tao, ay wala na siyang pakialam kasi ang hangad niya, gumaling siya. Kapatid, dapat para magkaroon tayo ng pagbabago sa sarili natin, huwag na natin pansinin yung mga nanunukso sa atin, yung mga nagtatawa sa atin. Wala naman tayong mapapala kung tayo ay magpapadala sa tukso nila Kailangan natin talagang nasain na tayo baguhin ng Panginoon upang maging kagamit-gamit tayo sa Kanya at mabigyan natin talaga siya ng greater glory sa ating mga buhay. We can never actually serve the Lord kung tayo ay, kumbaga, hindi maghahangad ng change sa buhay natin. So ang sabi, another thing pala, meron akong naalala ulit. Si Zacchaeus, di ba? Si Zacchaeus ay isang tax collector. Alam naman natin na siya ay kinamumuhian din ng kanyang mga kababayan dahil lumalabas na siya po'y traidor kasi naglilingkod siya sa mga Romano, sa Roman government, nagko-collect siya ng tax. So, doon sa kanyang mga kababayan, at malamang sa malamang, kasi ito yung counterpart ng mga BIR ngayon, nagdadagdag siya. Pero nung na-encounter niya si Jesus, nung tinawag ang kanyang pangalan habang siya ay nandoon sa taas ng sycamore tree, wow, tinawag ng Diyos ang pangalan niya nung napadaan doon. Kasi hindi niya makita si Jesus kaya nagmamadali siyang nagpauna doon sa dadaanan ni Jesus. Tinawag ang pangalan niya, Zacchaeus. Bumaba ka agad dyan dahil gusto kong pumasok sa tahanan niyo at kumain na kasama ka. Something like that. Nagmamadali si Zacchaeus So ano nangyari sa kanya? Nabago po siya ng Panginoon dahil sa kanyang desperation na mabago ng Panginoon. Ganon din dapat po mangyari sa atin. I even remember Bartimaeus no? Ang daming example sa Bible actually. Bartimaeus, son of Timaeus, di ba? He was blind. Pero nung nalaman niya na si Jesus ay padaan din do sa kanyang lugar, what did he do? Sumigaw siya Jesus, son of Nazareth, have mercy on me. Jesus, son of David, have mercy on me. Yun ang sinisigaw niya. Sinuway pa nga siya ng mga alagad Pero the more na siya ay nagsisigaw, because he was really demanding change for his life. Gusto niyang makakita rin. At hindi masama na tayo actually ay talagang maging desperate, maging determined tayo na mabago tayo ng Panginoon for our own sake, for our own good. Dahil ang hangarin nga po natin, mapapurihan siya, mag-glorify ang pangalan niya. At the same time, maging living testimony tayo sa mga nakakakilala sa atin. Ang dami ngayong ginagawa ng Panginoon ng mga patotoo regarding this matter.
So again, ang point ko po, kailangan magkaroon tayo ng desperate craving for change. Now, thirdly, ito na po yung last, leave the people you are identified with. May kasabihan nga po birds of the same feather flock together. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Leave the people you are identified with. Bakit? Actually, di ba leprous siya? So, ang kailangan niya ng iwanan And by the way, yung leprosy po, it symbolizes sin. Ano po? Sin na talagang naglilid din sa death. Kailangan niya ng iwanan yung mga dati niyang kasamahan na mga lepers. Dahil kung hindi niya iiwanan yon, babalik siya sa dating niyang kalagayan. Ngayon, meron tayong mga kaibigan na kinatutuan natin kasi masarap kasama, makwento, lagi nagpapatawa. Pero come to think of it, saan papunta talaga yung mga kwentuhan natin? Meron ba talaga tayong napupulot na aral? Nailalapit ba tayo ng mga kakwentuhan natin sa Panginoon? O baka ang nangyayari, nailalayo tayo? Masaya lang tayo pero sa totoo lamang, at the end of the day, nagsasuffer tayo sa mga consequences nito. Tandaan natin, kapatid kaibigan, piliin nating mabuti kung sino yung kakaibiganin natin. Ikaw ay inahalin tulad sa isang agila. Amen? So ang isang agila, hindi po yung nakikipag-mingle, nakikipag-associate sa mga manok or sa, kumbaga, chicken. Di ba? Hindi yan nakikipag-mingle dyan. May sarili siyang mundo. Ito na ikwento ko na before, no? Pero for the sake of those na hindi pa nakakarinig nito, worth sharing na rin. Merong isang farmer na nakapulot ng isang itlog at medyo may kalakihan ito. So dinala niya ngayon doon sa kanyang farm at isinama niya doon sa mga eggs ng chicken para malimliman at mapisa. Sa madaling salita, dumating yung araw na napisa po ito. Pero talagang kapansin-pansin yung kaibahan nitong particular na chick na ito dun sa talagang anak ng chicken, ng hen. Okay, kaibang-kaiba talaga. Pero dahil nakasama niya ang mga chicken na ito, di yung mga sisiw, po, naglalaro sila, nagkukwentuhan, naghahabulan, minsan sinusubukang lumipad. At nakikita niya kung paano lumipad yung mga matatanda ng manok, maging yung mga tandang, talagang medyo mababa lamang. Hanggang sa isang araw, napansin niya, nung napatingala siya, merong isang ibon na talagang ang tayog ng lipad, ang taas. At nagkaroon siya ng desire sa kanyang puso na gusto kong maging katulad nun. At sinabi niya yun sa kanyang nanay. Ito naman po yung kwento lamang pero sa usapan nila, sabi ng nanay, hindi po pwede yun kasi manok lang tayo Yun ay agila. At hindi ka dapat magpakita doon dahil baka ikaw ay silain, baka ikaw ay dagitin, mapapahamak ka. Pero iba talaga yung nararamdaman itong particular na chick na ito. Kaya pag siya nag-iisa, pinapagaspas niya yung kanyang pakpak at tinatry niya talagang lumipad. Pero lagi siya nagfe-fail. So nakikisama na naman daw siya sa mga kapatid niya mga chicken, na mga chicks. Pero hindi nawawala sa kanya yung desire na ito. At gusto niya talagang maging katulad nung nakikita niya tuwing hapon. Isang araw, sa pagpagaspas niya ng kanyang pakpak, tumibay na yung kanyang mga muscles. Nagulat siya. At nagulat din yung mga kapatid niya, quote-unquote, sa nakita nila kasi mataas na ang lipad niya hanggang sa maya-maya pa, nandudo na siya sa alapaap at kasama niya ng lumilipad ang agila. At doon niya napatunayan, hindi pala siya manok, siya ay isang agila. Alam niyo nakakalungkot, may mga Kristiyanong tingin nila sa kanilang mga sarili, manok. Di ba? Manok. Hindi nila nare-realize na mataas ang pagkakatawag ng Panginoon sa kanila. Kapatid, kaibigan, huwag tayong makipag-associate sa mga maling tao. Bagamat masaya ka doon, pero bottom line, ano napapala natin? 'Di ba? Baka kapahamakan lamang, baka tayo madamay lamang sa kalokohang ginagawa nila kahit wala tayong kasalanan, napahamak na rin tayo. Kailan lamang napanood ko yung isang riot ng mga minors ano nangyari? Yung isa napagkamalang kasamahan. Napagkamalan lang, pinatay. So ganun ang mangyayari sa atin kapag tayo nakikipag-associate sa mga maling tao. Piliin nating mabuti. Mas maganda talaga humanap tayo ng kaibigan sa loob ng church. At least alam natin may takot sa Diyos yung mga yan. Hindi ba? Hindi basta makakaisip na gumawa ng masama sa kanilang kapwa.
So kapatid, leave the people you are identified with. Masakit, yes, kasi nagkaroon ka na ng moments with them, attachment with them, na-identify ka na sa kanila, pero kung hindi talaga natin sila kayang dalhin sa Panginoon, eh, mag-disassociate na tayo sa kanila. Humiwalay na po tayo sa kanila. Kung natamnan na natin sila, well and good. Okay na yon, di ba? Kung talagang ayaw makinig, tinatawanan ka pa rin, slowly but surely, hiwalay ka na sa kanila. Kahit na ikaw ay kantsawan nila, kahit ano pang sabihin nila sa iyo, basta ang malaga, habang lumalayo ka sa kanila, lalo ka namang napapalapit sa Panginoon because you are really hungry for the presence of God. Kapatid kaibigan, bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga disciples ng Panginoon, kailangan natin matutunan yung mga truths na ito. So let's pray na mga kapatid.